Hi guys! It's me again, Krisha, and welcome back to my YouTube channel! So yun guys, matagal ko na nakapag-vlog at ngayon manifesting na maging consistent tayo na makapag-vlog, makapag-upload ulit. So, kung napapanood nyo man guys, na sobrang tagal kong hindi nakapag-vlog, almost 2 years ata, but yeah, ang last vlog ko is about New Year Eve ata namin noong 2022. And yeah, hopefully guys, this 2024 is New Year, new vlog. So, kung mapapansin nyo din, kung mapapanood nyo yung aking mga dating vlog, is wala ng advertisement. It's that because na-demonetize ako guys, because inactive na ako within that 2 years. And yes, napansin nyo ni YouTube, that's why tinanggal niya na ang aking advertisement. But it's okay guys, kasi my goal lang naman dito is, you know, kasi dahil madaldal ako, gusto ko lang naman makapag-vlog. And napaka-instant na lang talaga na pagka na-monetize pa ako. But yeah, i-goal ko rin na ma-monetize ako within this year. I wish and I hope na maging consistent talaga ako sa pagbablog ulit ngayon. Kasi ang dami talagang kumukulit sa akin at ang dami nagpupurso sa akin na mag-vlog ulit guys. You know, kasi sa pagbablog, nahihiya ako. Wow! Nahihiya ako pero lagi na sinasabi, makapal naman mukha mo, bakit ka nahihiya? Huh? Parang feeling ko, nahihiya ako, feeling ko, hindi ganun kakapal yung mukha ko para mag-vlog. Pero lagi nilang sinasabi guys, na makapal daw yung mukha ko. Ganun ba ako guys? So yun, dahil ang dami kong time na nasayang na hindi ako nakapag-vlog kasi sobrang busy ako guys. Ang dami kong inasikaso sa aking life and ang dami talagang nangyari guys. And alam ko, nung last vlog ko, sinabi ko sa inyo na marami nangyari. Gusto ko ikwento sa inyo, gusto ko i-share sa inyo. But guys, hindi ko siya na-share. Siguro, other time, pag nasipagan pa ulit ako mag-vlog, is yun. Ikukwento ko sa inyo. Alam nyo ba kung anong oras na? It's 1:22 AM. And naisipan ko din na, why not, na itry ko ulit mag-vlog. And, ang content ko today is answering questions from Google. So yun guys, so I just search lang sa Google ng mga usual, mga questions na sinasagot ng YouTuber. And yan, itatry ko siyang gawin ngayon. Actually, gagawin ko pala siya ngayon. Ano ba yan guys? Sorry, naatok na ako eh. Wala akong sa wish mag-vlog. Pero yun, itatry natin. So yun guys, sasagutin ko lang yung mga ibang questions from Google. Hopefully, makisama sa akin ngayon ng aking phone kasi lobat na ako. But yeah, tatry natin to. Without further ado, let's get started. So the first question is, are you an extrovert or introvert? Introvert po ako guys, mahihain po talaga ako. Charot! Ayan, I'm an extrovert person guys. Kahit sino magsasabi, extrovert talaga ako guys. Kasi alam mo ba, lagi ko sinasabi sa kanila na pag nasa bahay ako, gusto ko lang mag-isa ako. Pero pag nasa labas ako, lagi ko sinasabi na hindi ako madaldal, mahihain ako. Pero kabaliktaran talaga yung lagi nilang nakikita. Lagi na sinasabi, talaga ba, mahihain ka? Bakit ganyan? Bakit? Parang hindi naman halata. I am an unstoppable person pagdating sa daldalan. Woo! Usually, pagkasama ko ang aking friends and aking mga classmates, madaldal talaga ako guys. Laging ako napapagalitan sa school eh. Hindi, mas prefer ko lang kasi na laging maraming mga kasama sa labas. Kasi alam mo yun, parang nababawasan yung stress, hindi ka na-depress. Kasi pag nasa bahay, nandiyan talaga minsan yung magiging problema. Sabi nga nila, dapat yung bahay is a safe place for us. Dapat yun yung magiging comfort, place. Pero, yeah, minsan pag nasa bahay ka kasi, minsan nandiyan pa yung stress, nandiyan pa yung anxiety, nandiyan yung madedepress ka. Alam mo yun, like, pag wala kang makakasama. Kaya napaka-extrovert tong person, guys. Kung matatanong niyo lang, kung matatanong mo niyo sa ibang mga klase ko na lagi sila sabi na, kapal-kapal daw na mukha ko. Hindi daw ako nahiya. Like, some kind of, totoo. Charis. Okay, guys. So, next question. Are you a morning person or a night owl? So,
basically, I'm a night owl talaga, guys. Kasi, alam nyo ba, lalo na ngayon, ang gising ko talaga, dati talaga na-try ko na laging gising ko is 7 AM, 8 AM. Pero, yan, nabago ulit yung routine ko. Nagigising ako ng 1 PM, guys. Isipin nyo yun, tapos na yung lunch time, gising ko pa lang siya. And, yeah, means, ngayon, nakatutulog ako ng mga 4. Tsaka, mas prefer ko kasi talaga pagka mga gabi at tsaka madaling araw kasi doon ako nakakapag-isip-isip and nanonood ng K-dramas, nanonood ng kung ano-ano man. And, lalo-lalo na ngayon guys, yung senior high. Diyan ako talaga ngayon ulit. Yan yung reason kung bakit ako naging puyaters ulit ngayon. Kasi, ang tagal ko na rin hindi nanonood nun eh. Pero ewan ko kung ba't nabalik ngayon. That's why yan, naging night owl ako. And kasi inaano ko na rin, alam mo yun, sinusulit ko na lang din yung natitira kong panahon. Kasi sa Monday guys, pasukan na naman namin. So yun, next. Are you a risk taker or do you play it safe? Okay guys, I'm always a risk taker po. Woo! I'm a risk taker, alam po ng lahat yan. And especially pagdating sa mga business and investments, yan, napaka-risk taker ko guys. Basta, alam niyo pagka sinabing, uy, may kita dyan, go, 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 go ako dyan. Kahit ano, go talaga ako dyan. Basta napaka-risk taker ko po. Kung hindi niyo na matatanong guys, yan, dahil sa sobrang risk taker ko, na-scam po ko twice. Na-scam po ko ng twice talaga. Na-scam ako nun, and ayoko na siya ikwento, pero akala ko anong katapusan ng buhay. Oh my God! So, naging wise na rin naman ako pagdating sa mga investments. And, risk taker pa din naman ako guys. Hindi naman nawawala sa akin yan. Sa lahat ng bagay, napaka-risk taker ko. Hindi ako natatakot sa mga consequences. Minsan kinukonsider ko maging play safe, pero hindi talaga maiiwasan na ano eh. Nakailangan mo talaga mag-risk. That's why I'm a risk taker person kasi I always believe na if you are a risk taker, you will learn from it. Talagang marami kang matutunan pag naging risk taker ka kasi pag nag-risk ka is hindi yan laging positive yung lalabas. Risk nga eh, kadalasan just is negative but it is ano na lang talaga kung paano mo siya i-handle yung consequences dun sa risk na tinig mo. So, next question. Dami ko ng daldal guys. Do you have a good sense of humor or do you take things more seriously? So, dito guys, I have a good sense of humor but sometimes if merong mga jokes na alam mong hindi naman talaga siya joke. Like yung may mga tao kasi na pinadaan nila sa joke pero may time na you have this feeling na hindi talaga to joke. Parang mayroon talaga siyang gustong sabihin sa'yo. Pero I have a good sense of humor, guys, ha. Marami talaga nagsabi sa akin na when I'm with them, they always laugh, they always, alam mo yung laging lumalabas yung kadaldalan nila, laging sila tawa na tawa pagkasama daw nila ako. Ewan ko kung totoo, pero yun yung sinasabi nila. Ako meron talaga kasi akong feeling na alam ko kung dapat pang joke ba siya or pang serious ba siya. Then, if I think na itong joke na to na dinajoke sa akin ng isang tao is dapat ko nang seryosohin, lagi akong tahimik na lang. Hindi na lang ako nagsasalita. Tahimik lang talaga ako. Talaga ba? Pero, yeah. Pipilitin ko, I have a good sense of humor, guys. Okay, next question. What are 3 things that you are most grateful for in your life? The 3 things that I am most grateful in my life is syempre yung buhay ko talaga. Syempre, for the 20 years of existence, that's what I am grateful for talaga. Syempre kay God yan. Kasi, binigyan ako ng buhay eh. Tsaka, I'm so grateful na hindi ako lumaking mayaman. Yan. Kasi, I always cherish those knowledge or those wisdom na talagang nagigain ko in my own experience. Dahil ako sa mga grateful. And, grateful din ako sa mga kung ano mga blessings na natatamas ako ngayon. I always feel like God always guide me and God always there for me. Like, kahit anumang pagsubok na pinagdadaanan ko, lagi ko siyang nasusurvive. And that's what I am grateful for talaga. And kasi, diba, sabi nila, grateful sila because they have these things, they have that things,
But me kasi talaga, I always grateful for my life, for the blessings, and for the knowledge that I have gained in my existence. Again. Charis. Okay, next question, guys. What are you most proud of? Ayan. Proud ako sa sarili ko kasi, guys, kahit hindi ako nag-work, I can earn money in my own diskarte. Kasi I am so proud lang na I can buy things that I want without asking for my parents to buy me that thing. Alam mo yun, na kahit wala akong work, alam ko kung paano akong dumiskarte. And that's what I am proud of to myself talaga. Yun yung lagi kong, alam mo yun, kasi kahit nung high school pa lang ako, guys, dumidiskarte na talaga ako. And ayun nga yung sinasabi ko sa inyo na talagang proud din ako na hindi ako lumaking mayaman, hindi ako pinalaking mayaman. Kasi nga, based on my experience, dun ko nagigain at dun ako namumulat na I have to be madiskarte for me to survive and also for me to help my family. Napaka-priceless pagka halimbawa nakakatulong ka sa family mo, and also you can buy things for other people, or you can buy gifts for other people. So, ayun, like, sobrang nakaka-proud lang na nakakayanan ko. Also, I'm so proud talaga na napagdaanan ko yung sobrang laking pagsubok na naranasan ko last 2023. And yeah, hindi ko rin siya masashare sa inyo. Siguro some other time, masashare ko yun sa inyo. And ewan ko kung naiintindihan niyo po ba yung sinagsasabi ko, kasi ang gulo-gulo na ng bibig ko eh. Okay, next question, guys. What is something that you don't like about yourself? Siguro yung something that I don't like about myself is that napaka-irritable ko, guys. Naiirita ako sa mga taong makukulit. Yan. Pag lalong kinukulit ako, like halimbawa, may taong paulit-ulit akong tinatanong, naiirita talaga ako. And that's what I don't like about myself. Kasi, parang doon na susukot yung pasensya ko. I have a long patience naman, but ayoko lang talaga nung kinukulit ako. Like, parang silang plaka, guys. Ayoko silang paulit-ulit yung tatanungin, yung paulit-ulit yung sagot, paulit-ulit yung tatanungin. Ayun talaga yung nakakapag-irita sa akin, and that's what I don't like the most talaga sa sarili ko. Alam ko meron din tayong side na talagang minsan tutuyuin tayo na dapat bigyan nyo na sa amin tong time na to, natutuyuin kami na dapat hindi na kami pakialaman. Ganun. Basta yun, ayoko lang talaga yung naiirita ako. Yun yung gustong-gusto kong baguhin sa sarili ko, but hindi ko siya kayang gawin. Basta ayoko lang sa lahat is kinukulit ako. Kasi nakakaintindi naman ako, guys eh. Nakakaintindi ako. Charot. Okay, next question. What is the one food you'll never eat? Siguro yung pagkain na hindi ko talaga kakainin is yung meron kasi akong nakain na guys, yung kungo. Kungo, siya eh, para siyang crab. Doon, galing siya sa Mindoro. Para siyang crab, pero pag niluto kasi siya, para siyang lasang gamot, tas amoy gamot, na pag kinain ko siya, parang masusuka. Tas naiingit na ako sa mga kumakain nun na kasama ko, kasi sarap na sarap sila, pero ako hindi ko talaga kaya kainin, kasi nasusuka ko. Wala naman akong arte sa pagkain. Lahat naman kinakain ko. Pero yun talaga yung food na natikman ko, na talagang amoy gamot, lasang gamot, na parang I can stand talaga, na parang hindi ko talaga siya kakainin. Hindi ko talaga kaya kainin. Tapos, ewan ko nga sarap na sarap sila. Ako talaga, guys. So, yun, kungo. Ganito yung itsura niya. Yan. Galing siya sa Mindoro. So, yan. Next question. What inspired you to start YouTube channel, and how did you come up with the content you create? So guys, ako kasi bata pa lang ako, mahilig talaga akong magbibideo. But kasi pag mag-upload ako, nahihiya ako. Like, I think, feeling ko, baka isipin nila, papansin lang ako. Ganon. Kaya hindi ako nag-upload ng video. Pero ngayon, nakapag-inspired sa akin talaga is yung Kapinpin Brother, guys. Kasi talagang, alam mo ba, sa sobrang dami nagbablog, Kapinpin Brothers lang talaga yung lagi kong pinapanood ngayon. Kasi napaka down to earth nila. Alam mo yun, kahit anong pagsubok na napagdaanan nila, at ngayon na gumaganda na yung life nila,
Napaka-down to earth nila, guys. Also, syempre, na-inspired ako sa life na meron ako ngayon. Kasi, parang ano mo yun, I want my life change. Hindi yung the way na yung personality ko is magbabago din. Parang gusto ko lang magbago yung lifestyle and life status ng buhay namin. Masama ba yun, guys? Kung naman hindi. So, ayun. So, paano ko nag-come up sa content ko? So, ano lang maisip ko? Actually, guys, now, I decided to have a daily vlogs. Pero I think I can. And, kahit napilitin ko, tingin ko rin talaga hindi kakayanin because of my busy schedules. But, yeah, as long as I can, I will try. Sa content na gagawin ko is based lang sa kung anong maisip ko at kung based lang din sa kung anong gagawin ko ngayon. Katulad ngayon, hindi ko alam kung tama bang content itong pinagagawa ko. So, okay, last question, guys, is what 3 words would you use to describe yourself? Actually, napapaisip talaga ako kung ano bang makakapag-describe sa sarili ko. Siguro is, una, madiskarte. Yan. Madiskarte akong tao. Ano ka ba? Yan, madiskarte akong tao, guys. Like, kahit ano, basta pagkakapirahan ko lang, basta makasurvive sa araw-araw, yan. So, next is, masipag. Masipag gumawa ng pera. Charis. Yan. Hindi naman sa laging masipag sa mga household chores, but yeah, masipag din naman ako pagdating sa pag-aaral, pero hindi ako masipag pag-review. So, hindi, masipag lang ako pumasok. Yan. And what word can I describe to myself is that mapagmahal. Yan. Mapagmahal ako sa pamilya ko. Yan. I always put them first over myself. Yan. Hindi, lagi kong iniisip yung kung ano yung makakapagpasaya sa kanila. Kasi, I always believe na if they are happy, that what's make me happy too. Ganon, no? Mapagmahal ako. Mapagmahal ako. Charis. So, yan, guys. Siguro yan, yung sabi ko, madiskarte, masipag, at mapagmahal. Sapat pa, mapagmahal yan. So, that's all for my vlog. So, yun, guys. I hope is sa mga sagot ko, sa mga questions, ay nakilala nyo ko kahit papaano. At sana isuportahan nyo po ako sa pag-vlog ko, guys. And I will try to be consistent today. So, I will try to be consistent this year and also sa mga dadating na year. So, yun, guys. Abangan nyo po ang aking mga susunod na vlog and I hope you will support me on my vlogs. Thank you, guys. Ay, wait lang, guys. Ano pala ako nakalimutan? Syempre, before I end this vlog, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa aking videos. Bye-bye! See you, guys!